Si Tita Nova na munang bahala sa'yo, okay? Nasa harap namin si Nova, nakasandal siya sa kanyang sasakyan na matyagang naghihintay at hawak-hawak ang bag ni Raven. She had volunteered to watch over Raven after that poisoning inside. Hindi kami siguradong madadamay rin ang anak namin. Yeah, I know! Tumakbo siya sa kanyang tita sa kainagawang hawak nitong backpack. Raven, don't be like that! Tumatawa kung lumapit sa kanila. Biglang nagsawa si Raven sa kalambingan mo, insan. Ani Nova na hinihimas ulo ng pamangkin. Yumukod ako sa anak ko para bigyan siya ng seryosong tingin. I want you to remember to be good. Listen to your teacher and take care of yourself, okay? Opo, sigurado yun. Mabait naman ako, mommy ah. Nainip niyang tugon. Loko ka talaga, Rav. Natatawang sambit ni Nova sa katinignan ako. At ikaw naman, dearest cousin, you should take care of yourself too. Don't forget you're with a child. My hands instinctively resting on the small bump of my belly. Uminit ang pisngi ng ginantihan ng ngiti si Nova. Magsasalita sana ako nang biglang humalakip-kip si Raven at binigyan ako ng unimpressed look. Mommy, palagi mo rin bang hahalikan ng baby gaya ng ginagawa mo sa akin? Nainis niyang tanong pero nasa mata ang kuryosidad. Parang hindi ko gusto yon. I chuckled, reaching out to ruffle his hair. Ano bang pinagsasabi mo? Kailan naging OA ang baby ko? Hindi ko mapigilan, tumawa ng malakas. Of course, hahalikan ko rin ang baby sa tiyan ko. Pero huwag kang mag-alala. You'll always be my first baby. And no one can take your place. Understand? Akala ko si Dad ng karibal ko. He sulked. Humagal pa kami sa tawa ni Nova. Anong karibal? Pantay kayo ng daddy mo sa puso ko. Pagkukumbinsi ko. His frown softened into a shy smile, though he quickly hid it by looking away. Pero, 3 na kaming maglalaban ng atensyon mo. Kalokoy, alis na tayo. Anang ni Nova na binuksan ng pinto. Mommy, wag mong ibubuhos lahat ng atensyon mo kay little bro ha? Magtira ka rin mamaya sa akin. Ngumising sabi ni Raven bago pumasok. Lumapit ako sa kotse. Naku, it will never happen. Basta hawakan mo yung locket mo kapag namimiss mo kami, okay? Hinawakan niya ang locket. Okay. Tara na Rav, baka mahalikan ka ulit ng mommy mo. Biro ni Nova sabay ngiti sa akin. Tumango si Raven. Bye mommy, take care of my little brother. Bye bye baby. I called after him, my voice warm and full of love. Nanatili ako na nakatayo sa bukana ng mansyon habang hinihimas-himas ang tiyan ko at pinagmamasdan ng sasakyan ni Nova na lumalabas sa gate. Pakiramdam ko may kakaiba sa kaibuturan ng puso ko na hindi ko maipaliwanag. Tila ito ang huling pagkakataon ko na maglalambing ng ganon kay Raven. Pinilit ko si Dairon na papasukin ako sa opisina ngayong araw. Kasi nababagot na ako sa bahay saka gusto ko rin siyang makasama. Binati ko ang lahat nang malaman nilang buntis ako. Malapad ang ngiti ko sa CEO office. Dumiretso muna ako dito upang batiin siya. 4:00 ng madaling araw siyang lumisan ng bahay sapagkat marami pang hahabulin na tatapusin. Sa kakulangan ng VP niya ay nadagdagan ng trabaho niya. I'm his vice president but he won't allow me to work like before. I'm so delicate right now and I should rest more. Tutul ako doon pero wala akong kakayahang suwayin siya. Good morning love, bati ko. Eksaktong pagangat niya ng ulo, binigyan ko siya ng halik sa labi. Maang siyang napakurap. Ang tigas talaga ng ulo mo, pakli niya. Sorry na, gusto lang naman kitang makasama ngayon. Pakonyo kong saad. Iyakap ni Jairo ng bewang ko saka kinabig ako papunta sa kanya. Good morning baby. Aniya na hinimas-himas ang tiyan ko. Aboteng ang ngiti kong sinabunutan siya. Sa akin walang good morning. Kunwaring nagtampo ako.
Good morning to love. Sinakyan niyang kadramahan ko. Pinupog ko siya ng halik sa ulo kagaya ng ginawa ko kanina kay Raven. Nang hindi makatiis ay hinatak niya ako at pinaupo sa hita niya. Wala akong kawala nang binigyan niya ako ng malalim na halik sa labi. Tinulak ko ang bibig niya nang hindi ako makahinga sa sobrang rough ng pagkakahalik niya. Parang hinihigop ako ng kung ano. Enough! Enough! Nanggigigil kong bulyaw. Imbis na makinig ay sinundot niya ang tagiliran ko kaya napahiyaw ako sa tili. Ah! Love naman! Tama na! Hinalikan niya ako ulit. Ginamit ko na ang last weapon ko para makawala. Kinagat ko siya sa labi. Anessa! Usal niya. Hinawakan niyang labi ko. Tinignan na kamay na may dugo sa kasinamaan ako ng tingin. Ayaw kasing paawat eh. Sige na, mauna na ako. Matulin pa sa 4:00 umalis ako sa kandungan niya. Kung hindi ka lang buntis, love, paparusahan talaga kita. Matigas niyang saad na tila seryoso sa binigkas. Inangat ko ang isang kamay. Don't say bad words. Biro ko sabay kindat at flying kiss sa kanya bago ko siya tinalikuran. Buong araw akong masaya. Inabalang sarili sa pagtatrabaho at nakipagkwentuhan. Mag-aalas 5 nang bumalik ako sa opisina ni Jairon. Bit-bit ang paborito niyang donut ay abot tengang ngiti kong pumasok. Love, hindi ka pa ba tapos? Agaw pansin ko, tiniklop niyang laptop. Tinampalang noo at sumandal sa upuan. Nilapag ko ang kahon ng donut na malapit sa table. Lumapit sa kanya saka sinimulan ng pagmasahe sa kanyang ulo. Hindi ko alam kung paano ko mahuhuli ang namba-blackmail sa akin. Tuloy-tuloy siyang nagpapadala ng sulat kahit hindi ko sinasagot. Sumasakit na talagang ulo ko. Tila nalalantang gulay na saad ni Jairon. My heart sank. I don't like seeing my husband like this. Maraming nag-aabang na masamang loob sa paligid namin. Hindi sapat sa kanila na lasunin ako. Pasagasaan siya at ngayon naman ay binablackmail. Relax, love. May tiwala ko sa puon. Matutuklasan din natin ang may pakana nito. Anas ko. Ang masaklap pa, hindi ko mahuli si Melena. Nalaman ng lead na wala siya sa Canada. Nandito lang siya sa madidilim na sulok ng Maynila at nagtatago. Baka nga nandito lang din sa Makati yun. Niyakap ko siya mula sa likuran. Ayaw. Naputol ang pagsasalita ko nang biglang tumunog ang cellphone. Dinukot ko sa bulsa ng blazer ko. Sinipat ko ang screen. It was an anonymous number. Pumintig ang puso ko na tila batid nito na may hindi magandang bagay na nangyayari. Who is this? Kabado kong tanong. Matinis na humalakak ang babae sa kabilang linya. Who are you? Sigaw ko. Bobo! Gamitin mga kukote mo! Angil niya. Melena? Nanginginig kong hula. Tumayo si Jairo na naging balisaring kagaya ko. Oh! Nakilala mo rin ako! Aniya saka tumawa. Nagsalubong ang kilay ko nang hindi mapigilan ng kakaibang pagtahip ng dibdib ko. Something's not right. What do you want? Sigaw ko. She wickedly laughed na parang nilalaman niya ako sa takot. Alam mo bang hawak kong anak mo? Buntik ako mawindang. Mabuti agad akong hinawakan sa braso ni Jairon. Anong ginawa mo kay Raven? Melena, sagutin mo ako! Pigil ang mga luha kong sabi. Niyayanig na rin ang buong kalamnan ko. Tumigas ng panga ni Jairon sa pag-aalala. Wala! Gusto niya lang makipaglaro kaya sinama ko. Ang cute ni Raven, pero kawawa naman. Alam mo kung bakit? Kasi ikaw ang nanay niya. Parte ng saad na may tawa sa dulo. Anong pinagsasabi mo? Nasaan ang anak ko? Sagutin mo ko. Anong ginawa mo sa kanya? Relax, Anessa. He's safe for now. But I have a condition if you want your son. What is it? Iwan mo si Jairon. Lumayo ka sa lugar na ito at hindi ka na magpapakita sa amin habang buhay. I gritted my teeth. Nanginginig na ako sa galit.
Ang lakas ng loob mo. Nidamay ang anak ko sa kabaliwan mo. Napakababa mo, Milena. Binabalaan kita. Huwag na huwag mong hawakan ang anak ko. Hindi ko siya sasaktan kapag sinunod mo ko. Pero kapag nagmatigas ka, hindi ko sigurado ang kaligtasan niya. She snarled. Subukan mo dahil sisiguraduhin ko na itatapon kita sa presinto. Wow ha? Natakot ako. Pero isipin mo, kaya mo bang iligtas ang anak mo? Kakayanin mo rin bang mawala si Jairon para sa anak mo? Sino ka ba para diktahan ako? Wala kang ni isa sa kanila. Tandaan mo, Milena, may katapusan din ang kasamaan mo. Lumakas ang tawa niya kaya nilayo ko ng konti ang phone sa tenga ko. Good luck, bitch! Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Pagkatapos ay pinuto niya na ang linya. Tulala ako na nakatitig sa kawalan. Binagsak ko ang cellphone at kumapit sa damit ng asawa ko. Nawala ng lakas sa mga tuhod ko. Kinapos sa hininga at pinakawala ng mga luha. Nasa kanya si Raven. I choke out, barely able to form the words. Niyakap ni Jairon ako ng mahigpit. Hinagod ang braso ko para patahanin. Calm down, Anessa. Tell me exactly what she said. Saan niya dinala si Raven? Hindi niya sinabi. Hiyaw ko na lalo kung hinigpitan ng pagkakakapit sa kanya na tila nakadepende na doon ang buhay ko. I don't know what to do, love. Hindi ko kaya mawala si Raven. Shh! Hindi ko rin nahayaan na may mangyaring masama sa anak natin. Sabihin mo, anong hinihingi niyang kapalit? Gusto niya na layuan ka namin para makuha ka niya. She's paranoid. Paano kung may masamang mangyari kay Raven? He gently held my trembling hands, his eyes burning with determination. Listen, love. Gagawin kong lahat maibalik lang natin si Raven. Hindi ako hihinto hanggat hindi siya natin makukuha. Maniwala ka. Tumango ako, hinagkan ako sa noo para mabawasan ang takot ko. Kumalas siya sa pagkakayaka para tawagan si James. Matulin pa sa kidlat na dumating si James. Nanginginig itong pinunasan ng pawis sa noo. James, kinidnap ni Milena ang anak ko. Go, call the police. Tell them to trace the number Milena used to call Anessa. We need to pinpoint her location. Nakapamewang ni imporma ni Jairon. Bahagyang kumislot si James pero mabilis na hinugot ang cellphone. Understood, sir. Nagdial siya ng numero at nilagay ang phone sa tenga. Sa palagay niyo po ba, hindi lang nag-isa si Milena dito? Malamang may kaalyado siya. Imposibleng madali niyang magawa ito. Binigay ko ang cellphone para maibigay niyang number ni Milena sa mga pulis. Maya-maya ay naalala ko si Nova. Sinusundo niya tuwing 4:00 sa Raven. Paano kung may nangyari ring masama? Love, ang pinsan ko si Nova. Malamang nasama rin siya. Posible, dagli niya. Kumikbi ako ulit. Shh, love. Inakbayan niya ako. James, kailangan din nating matukoy ang mga kasamahan niya. Naging maimpluwensyang tao si Milena nung ginamit niyang matandang foreigner na yon. Nakutob ko'y kasapi ng sindikato. Hindi nakasagot si James dahil kinakausap niya ang mga pulis. Maagap kaming naghintay hanggang matapos ang usapan nila. Sir, the police are on it. Tatawag sila kapag may update na. Anito nang ibinaba ang cellphone. Jairon nodded firmly. Alright, now call my cousin Nicola. Makakatulong siya sa paghahanap natin kay Milena. Tumango si James. Nagdial ulit ng number. Love, susuguri mo sa Milena nang walang kalaban-laban. Maawa ka, ayaw rin kitang masaktan. Sumisinghap kong saad. Hindi ako nag-iisa. Nandiyan si Nicola. He's the only one I trust to handle this. Matutulungan niya tayo, saka magpapabackup ako ng pulis. Don't worry, everything's gonna be alright. Alalahanin mo rin ang nasa sinapupunan mo. Makakaya niyo kaya to? Paano ba ako matatahimik? He can handle this. Maraming mahusay na bodyguard si Nicola. May liligtas natin si Raven. But I need you to stay here, love. I don't want you putting yourself in danger. Ayoko. Hindi pwede.
Anak ko rin si Raven. Hindi ako uupo dito at maghihintay sa inyo. Hahanapin ko rin si Melena. He cupped my face. Please, trust me. Ibabalik ko siya. Gusto ko lang maging malakas ka para kay Raven. Sir, nasa linya si Sir Nicola. James interrupted as he handled over the phone. Kinablot ni Jairon yon. Makinig ka, Nicola. Kailangan ko ng tulong mo. Kinidnap ni Melena si Raven. Ano? Teka, anong kalokohan to? Seryoso? Natatarantang sabi ni Nicola. Narinig ko kasi na naka-loudspeaker. Mahabang kwento. Pumunta ka na kaagad dito para mapag-usapan natin. Tugon ni Jairon. Fine, send me all the details. I'll be there right away. Nito na pinatay ang linya. Sinauli ni Jairon ang phone ni James bago pumihit paharap sa akin. Hintayin na lang natin na matrace ng mga pulis ang lokasyon ni Melena. Bumuga ako ng hangin. Jairon, POV. Bago ko mailigtas ang anak ko ay parang ako ang unang napahamak. Nasa kasagsagan ako sa pagpaplano para mahanap ang lokasyon ni Melena. Pababa ako sa huling baitang ng hagdan nang bukana ng company building ng may itim na van ang huminto sa harap ko. Patungo ako sa kotse ko at sumusunod si Nicola kasamang mga alalay niya nang hinatak ako ng napakaraming lalaking nakaitim na bonnet saka sinilid sa van. Huli na para iligtas ako ni Nicola sa sobrang bilis ng pangyayari. Hindi ako makaakto nang pinasinghot nila ako ng pampatulog. Nagising ako sa isang sala na marangyang mansyon. Kinurap-kurap ko humahapdi kong mga mata. Malabong mga yun. Nanginikot ko ang paningin sa paligid. Hindi pamilyar sa akin ng lugar. Ano na naman bang iniisip ng hinayupak? Hindi pa ba sapat si Raven? Natuklasan kong nakagapos ang kamay at ang paa ko sa silya. Wala akong idea kung ilang oras na ako dito. Kahit anong pagmamatigas ko, hindi ako makakawala. Melena! Nasaan ang anak ko? Pakawalan mo ko dito! Hiyaw ko na halos luluwang mga lalamunan ko. Napuna akong 3 armadong lalaki na may bonnet pa rin. Nakatayo sila sa gilid ng pintuan. Kumislot nang sumigaw ako. Ngayon pangising-ngisi silang lumapit sa akin. Nagkamali yata si boss na hindi plastera ng bunganga niyan. Anang ng isa. Hayaan mo pare, malaki naman ang income natin dito. Akalain mo, nakajackpot tayo ng bilyonaryo. Segunda ng isa. Pero mas malaking kikitain ni boss. Naalala niyo ba, hinihingaan niya ng $100 million noon? Tila nasasabik na sabi ng isa.